Nakahanda na nga ang gagamiting kulungan para sa mga sangkot sa flood control scam sa oras na sila ay makasuhan. Personal pang ininspeksyon ni Interior Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology ang pasilidad ng New Quezon City Jail Payatas Road kahapon lamang. Layunin ng inspeksyon ay ipakita ang kahandaan ng BJMP na tumanggap ng mga individual na dawit sa napistong anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay Remulla, posibleng umabot sa 200 individuals ang ipakukulong ng Sandigan Bayan sa susunod na buwan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. Sa aking palagay, at kaklaruhin ko lang sa aking palagay, aabot hanggang 2 tao ang masasama dito sa kaso ng floodgate scandal. Gusto ko nakita na handa ang BJMP, na handa ang facilities, na hindi kami aatras sa obligasyon namin para gampanan ang katungkulan namin bilang in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas. Nilinaw din ni Remulla na hindi gagamitin ang custodial center ng Philippine Police o Philippine National Police sa Camp Crame para idetine ang mga sangkot. Sa BJMP po, idedetine ang mga individual na sangkot kahit paan niya mga district engineer yan o kahit congressman ka pa at kahit na senador pa ang mga ito. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. Hindi mo pwede ipatay. So, ang bagong standard namin, hindi mo pwede ipatay habang naka-duty ka. May sound, naka-wire siya sa internet. So, maririnig namin lahat na nangyayari. Tapos kung off-duty, paano ang memory? ang memory niya nasa server siya. So, unlimited. Nasa cloud yung memory niya. So, lahat ng conversation, kung kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas eh. Na porke senador ka na mayaman, na may kaya, na binoto ka. Kung may batas kayong nilabag, yung nagdanako ng 100 piso na lotion dito kinukulong, eh dapat yung nagdanako ng daan milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong. Posibleng sa New Quezon City Jail dalhin ang mga makakasuhan dahil ito umano ang pinakamalapit sa Sandigan Bayan. Aba, may mga toilet naman, shower, malinis na tubig at lugar para mag-ehersisyo pa sa kulungan. At mayroon din umanong kwarto kung saan maaaring makausap ng mga akusado ang kanilang mga abogado. Subalit ito walang aircon, walang cellphone, laptops, tablets sa nasabing pasilidad. Bawal. Tanging teleconference sa computer at landline lamang ang pinapayagan. Ayon pa po sa kalihim, may sapat na bilang ang mga jail officers at talagyan ng body camera ang mga ito para maiwasan ang panunuhol. Narito. Pero nilinaw naman ang kalihim na hindi niya nais pangunahan ang Sandigan Bayan. Ipinapakita lamang daw niya na may malapit na pasilidad na maaring pagdalhan sa mga dawit sa anomalya. Nako, sino kaya mga buena mano na Sino kaya gagamit sasampulan natin? Sino kaya inaabangan talaga ng taong bayan na kung sino talagang mga mangunguna dyan, buena mano dyan sa Quezon City Jail na yan?